Magandang araw sa inyo mga katokis, mga kababayan, mga ka-legit Dabbercads. Welcome po sa ating YouTube channel at sa ating vlog. At ang pag-uusapan natin ngayon ay itong nakita nyo sa ating thumbnail. Isang madlang people naging Dabbercads. Wow! Paano nangyari yun? Okay? At yung mga host na naka-assign doon sa kanilang portion na Mechus. Si Ogie Alcacid na nakadamit siya. AD Wow, no? At saka si Vong Navarro, no? Nagulat. Okay? Aba, nagulat. Paano kaya nangyari yon? Isang madlang people naging Dabbercads. Okay? Curious ba kayo? Sige. Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin, audio clip muna tayo. Pakinggan natin ano ba yung nangyari dun sa portion ng Mechus ng It's Showtime. Remigio, kamusta? Eto po, mabuti. Pabati mo na kayo sa Badlang People! Hello, Dabbercads! Badlang people! Dabbercads! Dabbercads! Hello sa mga Dabbercads dyan! Diba? Dabbercads daw. Okay? Nasa Showtime siya. Ikinagulat nung dalawa. Ikinagulat ni Vong Navarro at saka ni Ogie Alcacid. Okay, yan. Yan ang sinasabi natin. Okay? Sinasabi ko at saka ng iba pang mga legit Dabbercads natin at saka mga TVJ defenders na iba na. Okay? Iba na. Iba talaga ang nakasanayan ng original. When I say original, you go back to the first episode of the show or anything na merong simula. Okay? Kasi yun ang word na yung original, it's yung origin, yung simulang-simula, yung unang-una. Sino nagpasimula niyan? Nag-invento ng word na Itbulaga si Master Henyo Joey De Leon. So masasabi natin na ang original talaga ay sa TVJ, yung 1979 na Itbulaga at hindi itong nasa GMA7, Okay. Bakit ganun? Bakit nasasabi pa rin ng mga tao, ng mga contestants, na kahit nasa Showtime sila o nasa Channel 7 silang Itbulaga, nasasabi pa nila Dabbercads. Okay? Pero pa nga Tito Vic and Joey, pinasasalamatan, Okay? So marami nang nangyari na mga ganyan, At isa itong instansya na ito. Okay? Bakit ganun? Ganito yan. It's because of the length of time na itinatagal ng isang halimbawa brand name, trademark. In this case, Kasi Itbulaga is a trademark, Or yung word na Dabbercads is already a trademark, so to speak. Or parang parang linggo. Para na siyang lingwahe. Para na siyang termino, jargon. Ayan. Jargon na ng Itbulaga na original yan. Okay? So, yung Dabbercads, madalas ginagamit nun. Nandun pa si Francis Magalona, Actually, siya nag-invento nun, So, nandun pa nung mga panahon na yon, madalas ginagamit, okay? At napapanood ng mga tao, nakikid-Dabbercads na rin sila. Okay? Kaya tinawag ng TVJ yung mga audience, yung mga nanonood, Dabbercads. Kami yun Okay? So, nakasanayan na yon. Hanggang sa na-instill na sa isipan na kapag noontime show, 12 noon, wala kang ibang sasabihin, wala kang ibang maririnig, kundi Dabbercads. At yun ang Itbulaga na original. Okay? So, ganyan ang nangyari. Yan ang psychology behind the word Dabbercads. At bakit napupunta, kahit saan mapuntang noontime show, yung contestant, ang lalabas pa rin sa kanyang bibig, mamumutawi pa rin sa kanyang bibig. Pag pinabati siya, hello Dabbercads. Okay? Dahil iba na ang original,
iba na ang nakasanayan. Okay? Yan. Okay, so yung iba hindi na ikinagugulat 'yon, ano? So in fairness naman din, maganda rin namang sumalo ng insidente ang si Bong Navarro at saka si Ogie Alcacid. Ginawa rin nilang they made fun out of it. Okay? Okay? Ginawa nila ng katatawanan, ano? Para good vibes lang. Wala namang may competition man, hindi naman yung competition na talagang siraan, ano? Friendly competition, ano? Okay? So hindi dapat masamain. Kung mabanggit man yung Dabar Cards doon sa kabila o yung madlang people doon sa kabila, ganun talaga. Kung ano yung nakasanayan ng tao, yun ang masasabi niya, no? Okay, pero syempre, bias tayo. Itbulaga tayo, original. So, mababanggit yung Dabar Cards sa ibang noontime show, wag nyo na ipagtaka. Dahil yan ang original na noontime show since 1979. Okay? Yan. Since 1979. Gusto kong magbigay na example ng mga brand names na mataas ang recall value. Okay? Pag sinabi nyo magpipicturan kayo, when you photograph something, okay, ang papasok sa isip ng tao agad, Kodak. Okay? Kodak. Pagka kukuha ng, di ba nga halimbawa, magpapapicture na tayo, no? Kodakan mo kami. Ginamit na nila as a verb, ano? Okay. Yung pentel pen, hindi naman yun yung mismong pinansusulat. Ang tawag doon marker. Pero yung brand name na pentel pen, since madalas nang naginagamit, yun na ang namumutawi sa bibig ng mga tao. Okay? Isa pa example, Colgate. Okay? We were bombarded with a lot of commercial TVs at TV commercials, ano? Of Colgate, ito, no? So Colgate. Kala nila ang tawag doon sa toothpaste, actually toothpaste ang tawag doon, ano? Pero pinangalanan nilang Colgate because of the marketing strategies of multinational companies, ano? So yun ang naging pangalan na. Kaya kapag pupunta ka sa tindahan, pabili nga ng isang Colgate, yung close-up. Aba, akala ko ba Colgate? Bakit close-up? Kasi yung Colgate, naging synonymous na sa toothpaste. Okay? So, anong ibig ko sabihin? Yung Dabar Cards, nakasanayan na yun. Okay? Kaya kahit saan mo ilagay na noontime show, okay, mababanggit yun dahil yun ang nakasanayan na ng tao. Okay? So, again, ang ating masasabi dyan, iba na ang nakasanayan ng mga tao. Na noontime show, walang iba kundi ang original Itbulaga noong 1979. Way back 1979. No? Ang mga host dyan is TVJ, Tito Big, and Joey. So, legit Dabar Cards. Okay? So, sana meron kayong konting kaalaman na nakuha sa vlog na to, no? And I hope you would be subscribing, liking this video. Okay, bago natin tapusin to, please subscribe to my YouTube channel at i-like nyo na rin tong video na to. Okay? So, thank you very much for listening. Have a good day. God bless.